Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Phil. Filipos ang pangalan ko, isang tisoy. Pinay ang nanay ko, Grego naman ang tatay ko. Laking Pilipinas bagamat madalas rin ang uwi ko dito sa Greece. At saka, Tito Makoy, hindi po ako putyolo. Tuli po ako, linawin ko lang yan. Nagumpisa ang aking kwento, Tito Makoy, noong pumasok ako sa isang fitness gym. Mumurahing fitness gym lang kasi ang kailangan ko lang naman mag-exercise para maging toned naman ang mga muscles ko sa katawan at kahit papaano gumanda-ganda ng kaunti ang katawan ko. Alam niyo po, kung ito lang naman ang pakay natin, hindi talaga kinakailangang pumasok ka sa mamahaling gym. Pangmasa ang fitness gym, actually bahay lang ito, merong espasyo ang bakuran, inayos ng may-ari, nilagyan ng bubong na nakakabit sa simentadong bakod. Tapos ang mga gamit niya, wala ngang digital na gamit dito, yung mga lumang gamit lang talaga, Tito Makoy. Si Tyrone ang may-ari nito, binata, mag-isa sa kanilang bahay na namanan niya sa kanilang mga magulang. Ang dalawa niyang kapatid nasa ibang bansa na rin at mga naturalized citizens na ito. Unang pasok ko pa lang sa gym, maganda kaagad ang aming naging samahan ni Tyrone. Marahil dahil sa negosyo niya ito, maganda talaga ang kanyang pakikitungo sa mga naglalaro sa kanyang gym. Nag-i-spot sa akin itong si Tyrone. Lalong-lalo na tuwing magdadagdag ako ng bigat ng aking mga binubuhat. Malakas itong si Tyrone dahil nga gym instructor at may-ari ng fitness gym. Maganda ang kanyang katawan at matangkad rin siya. Magkasing tangkad kami, Tito Makoy, pareho kami 5'11". Isang gabi nag-i-spot siya sa akin, nakatayo siya habang binubuhat ko ang barbell. Hindi sinasadyang napasulyap ako sa kanyang harapan. Palibhasa, Tito Makoy, para rin lang akong nakahiga. Kitang-kita ko ang yaman ng kanyang harapan. Ang nakakatuwa, Tito Makoy, alam niyo po, nawala ako sa concentration. Hindi ko na maitaas ang barbell na aking binubuhat para ibalik ito sa lalagyan. Kaya tuloy, pre, saklolo, saklolo, saklolo. Yan, Tito Makoy, ang paghingi ko ng saklolo kay Tyrone kasi babagsak na sa harapan ko ang barbell. Alam niyo po, nagtatawanan kaming dalawa sa pangyayaring iyon. Late akong parating dumarating sa gym gabi-gabi, kaya madalas ako rin ang huling umaalis bago magsarado ito sa gabi. Dahil dito lalong hindi kaagad ako nakakaalis kasi madalas napapasarap ang aming kwentuhan. Kaming dalawa na lang ni Tyrone ang nasa loob ng gym. Sa aming pagkikwentuhan, Tito Makoy, talagang diretsahang tumitingin ako sa kanya, sa kanyang katawan tuwing nag-uusap kami dahil nga gandang-ganda ako sa kanyang katawan. Subalit, Tito Makoy, napupuna ko rin si Tyrone na madalas siyang nakatingin rin sa akin. Parati ko siyang nahuhuling sikretong nakatitig sa akin, Tito Makoy. Ako naman, kunwari wala akong nakikita. Ngunit ang nakakatuwa, Tito Makoy, kung makita mo kaming dalawa na magkwentuhan sa loob ng gym, tabing-tabi kami, yung akala mo ba wala nang ibang espasyo na pwedeng maupuan ng isa sa amin. Talagang magkatabi kami, magkadikit paminsan ang aming mga balikat. Isang gabi, Tito Makoy, matapos mag-alisan ang lahat ng mga naglalaro sa fitness gym, ako ang naiwan muli. Pumasok ako sa shower para maligo. Ito namang si Tyrone nag-aayos ng mga gamit sa fitness gym at nagsasarado rin ng mga bintana at pintuan. Masayang-masaya ako, Tito Makoy, na naliligo sa ilalim ng malamig na tubig na bumubuhos sa shower. Ngulit na bigla ako, Tito Makoy, kasi biglang pumasok sa shower room si Tyrone. Pumasok siya sa cubicle kung saan ako nagsashower. Sa sobrang gulat ko, Tito Makoy, napaharap ako sa kanya. Alam niyo po, hindi ko masabi kung ano ba ang itsura ko noon kasi gulat na gulat, nahihiya, natatawa o yung parang wala lang.
Basta Tito Makoy, pag halu-haluin mo na ang pakiramdam na iyon, yun ang pakiramdam ko noong biglang pumasok si Tyrone. Ngunit naging seryoso ako ng kaunti. Jamming tayo sa pag-shower. Yan ang kanyang wika sa akin. Ay sige ba, walang problema. Yan naman ang matipid na sagot ko kay Tyrone. Ako Tito Makoy, patuloy sa aking pagbabanlaw ng sabon sa aking ulo at katawan sa ilalim ng tubig na bumubuhos sa shower. Si Tyrone naman ganoon din. Noong tumigil ako Tito Makoy, si Tyrone nakatingin sa akin, nakangiti. Ako naman napatingin din sa kanya at napangiti rin. Ewan ko ba Tito Makoy, tila yata bigla akong naging lutang noong oras na iyon kasi nga magkatabi kami ni Tyrone na nagja-jamming kami sa pagsashower. Hindi ko na malayan kung ano pa ang mga nangyari at kung ano ang aming ginagawa. Basta Tito Makoy, natagpuan ko na lang na magkadikit na ang mga labi namin. Ilang sandali pa ay inakay na ako ni Tyrone papalayo sa shower. Hawak-hawak ni Tyrone ang kamay ko. Hila-hila niya ako papasok sa kanyang silid sa loob ng kanilang bahay. Alam mo Tito Makoy, parang silent movie ang galawan naming dalawa kasi walang nagsasalita. Noong pareho na kami nakapagpahinga ng kaunti, noon lang talaga kami nagsalita. Tyrone, anong nangyari sa atin? Bakit nagawa natin iyon? Walang pag-uusap, walang kasunduan ngunit iyan Tito Makoy ang aking pag-uumpisa ng aming pag-uusap. Ang ibig sabihin nun Phil, pareho natin gusto ang bawat isa. Ano Phil, gusto mo ba ako? Yan ang tanong sa akin ni Tyrone. Hindi kaagad ako nakasagot ngunit ngumiti ako sa kanya. Phil, ba't di ka makasagot? Ayaw mo ba ako? Ayaw mo sa akin? Ito muli ang tanong sa akin ni Tyrone. Ano ka ba naman Tyrone? Sa tingin mo ba mangyayari yun kung hindi kita gusto? Bakit ikaw? Gusto mo ba ako? Sa naganap sa amin, tuluyan na kaming nagbabad ni Tyrone sa higaan. Bumangon lang kami noong pareho kami makaramdam ng gutom kaya dali-dali kaming ininit namin ang mga pagkaing nasa loob ng ref ni Tyrone. Hindi na rin ako pinauwi ni Tyrone noong gabing iyon, kaya magdamag na magkasama kami. Tito Makoy, marahil pareho kami may pagtingin sa bawat isa, kaya ganoon kadali at ganoon din kabilis ang naganap sa amin ni Tyrone. Naging simula na ito nang palagi na talaga akong umaalis ng late sa gym. Pagkatapos niyang magsarado, naiiwan siyempre kaming dalawa. At kung Biyernes na gabi at Sabado, minsan magkasama rin kaming lumalabas, naglalakad-lakad, nagpapahangin. Masaya kami ni Tyrone sa aming ugnayan. Para lang talaga kaming matalik na magkaibigan. Kung ano-ano ang pinagkikwentuhan at pinag-uusapan namin. Hindi kami nawawalan ng pinag-uusapan. Dahil nga Tito Makoy, pareho kami mga walang kasama sa buhay. Si Tyrone, mag-isa siyang nakatira sa bahay nila. Ako naman ganoon din kasi ang pamilya namin nasa Greece. Kaya madalas nasa bahay ako ni Tyrone nagpapalipas ng gabi. Minsan naman si Tyrone isinasama ko sa bahay namin. Dito kami nagpapalipas ng gabi. Hindi boring ang aming relasyon. Walang nabago sa aming mga pananalita sa bawat isa. Ngunit Tito Makoy, malungkot lang na dumating sa amin ang panahon nang magdesisyon si Tyrone na mangibang bansa. Kasi ayon sa kanya, walang mangyayari sa buhay niya kung ang kanyang gym lang ang aasahan niya bilang hanap buhay. Lumipad nga papuntang Italy itong si Tyrone. Sa huling araw na magkasama kami, marami talagang luha rin ang umagos mula sa mga mata naming dalawa. At sa kanyang pag-alis, naiwan akong bigla sa gitna ng kalungkutan. Kakaibang kalungkutan at pangungulila ang aking nararamdaman. Hindi ko maintindihan ang lahat sa akin at ang lahat sa amin ni Tyrone. Kasi hindi ko akalaing iibig ako ng ganoon kalalim sa kapareho lalaki. Tito Makoy, ako kasi lalaki,
Wala sa aking personalidad ang pwede mong sabihing open-minded, open sa kapwa lalaki, silahis o straight. Basta Tito Makoy, lalaki ako. Mayroon akong mga past relationship sa babae, nasaktan din ng pag-ibig sa babae, subalit itong kay Tyrone, kakaibang sakit ang aking nararamdaman. Bigla na lang dumating sa aking pakiramdam na mahal ko siya, kaya hinayaan ko rin na mahalin ako ni Tyrone. Nagmahalan kami ng tunay at buong katapatan. Para mapawi ang aking kalungkutan, pakalipas rin ng ilang buwan, naisip ko ring umuwi sa mga magulang ko dito sa Greece para makawala sa kalungkutang aking nararamdaman dyan sa Manila. Alam mo kasi Tito Makoy, ang pamilya namin narito talaga sa Greece. Nandito ang mga kapatid ko at ang mga magulang ko. Mula sa unang bahagi ng pagdating ko dito sa Greece, nag-uusap rin kami ni Tyrone. Wala akong nililigawan at hindi ako nanliligaw dito sa Greece. Si Tyrone naman, ayon sa kanya, wala rin daw siyang syota at wala siyang nililigawan. Sa tuloy-tuloy na pag-uusap namin ni Tyrone, isang araw nagkasundo kaming susubukin namin ang aming mga sarili. Sa loob ng 3 taon na hindi kami nagkikita at ang nag-uusap lang, nagkasundo kaming sabay kaming babalik sa Pilipinas parehong araw. Magtatagpo kami sa isang lugar dyan sa Manila. Kung sa oras na aming itinakda ng aming pagkikita, pareho kami dumating, ang ibig sabihin niyan, kaming dalawa talaga. Sa aming pagkikita rin, magiging hudyat na ito para tuluyan na kaming magsama sa iisang bubong. Alam mo Tito Makoy, ang napagkasundoan naming pagkikita ni Tyrone ay sa darating na Disyembre. Kaya uuwi ako ng Pilipinas. Sa aming pag-uusap ngayon, hindi na namin binabanggit ang tungkol sa aming napagkasunduan na pagtatagpo dyan sa Pilipinas. Nagkikwentuhan na lang kami kung ano-ano na lang, basta napagkasunduan na rin kasi namin na magkikita kami sa itinakda naming araw. Ako Tito Makoy, buo na ang pasya kong umuwi. Gusto kong magkita muli kami ni Tyrone. Nangungulila ako sa kanya, bagamat tuloy-tuloy ang aming pag-uusap, ngunit iba pa rin kung magkasama talaga kaming dalawang pisikal. Subalit Tito Makoy, hindi ko may tatanggi na naroon ang aking malaking pangamba. Yung paano kung sa oras na aming itinakda ni Tyrone na magkita, paano kung hindi siya sumipot? Ang ibig sabihin niyan, hindi kaming dalawa. Alam niyo po, ngayon pa lang kinakabahan na talaga ako, at ngayon pa nga lang, madalas na rin akong nananaginip. Napapanaginipan ko na umuwi daw ako sa Pilipinas, naghihintay kay Tyrone sa lugar na aming napagkasunduan na magkikita. Ngunit hindi sumipot si Tyrone. Ngunit Tito Makoy, ayoko munang isipin ang negatibong bagay na iyan. Ang tinitingnan ko lang ngayon ay ang aking pag-uwi at ang aming pagkikita. Subalit hindi ko talaga maipagkakaila na hindi ko maiwasang mangamba. Basta Tito Makoy, pinaghahandaan ko ang aming pagkikita muli ni Tyrone. Nangungulila ako sa kanya at nasasabik ako sa kanya. Sana ganoon din sa akin si Tyrone. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana mapili nyo po at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Ang iyong tagapakinig, Phil. Magandang araw sa iyo Tito Makoy. Gaya ng sinabi ko sa iyo sa email na ibabalita ko sa iyo muli ang karugtong ng aking kwento ng pag-ibig. Ang pag-iibigan naming dalawa ni Tyrone. Dumating ako dito sa Manila noong December 3. Dahil nga sa kasunduan namin ni Tyrone na magkikita sa isang lugar dito sa Manila. Siya galing ng Italy, ako naman galing ng Greece. Ang pagkikita namin ito Tito Makoy ay sukatan na kung sakaling pareho kami dumating sa takdang oras at lugar na aming napagkasunduan, sisilyuhan na namin ang aming ugnayan
kami na talagang dalawa. Tito Makoy, kinakabahan ako. At sa sobrang kaba na aking nararamdaman, paulit-ulit na sinasabi ko sa aking sarili, sana naman pareho kaming dalawa dumating ni Tyrone. Ako kasi Tito Makoy, bago pa ako lumipad pauwi dito sa Pilipinas, buo na talaga ang isip ko. Gusto ko at mahal ko si Tyrone. Pinipili ko Tito Makoy ang aming relasyon. Kinakabahan nga ako Tito Makoy dahil nga sa nakaraang mahigit 2 buwan, hindi na kami nag-usap ni Tyrone. Wala kaming komunikasyon. Napagkasunduan namin kasi ito Tito Makoy para subukin namin ang aming mga sarili kung talaga bang mahal namin ang isa't isa. Kung talaga bang ang kailangan namin ay ang bawat isa. Alam mo Tito Makoy, sa mahigit na 2 buwan, napakarami ng maaaring mangyari. Sa hindi namin pag-uusap ni Tyrone, baka makatagpo o magbago ang ihip ng hangin ng sino man sa amin. Kaya Tito Makoy, ang pagkikitang ito ang subukan kung kami nga talaga malalim ang damdamin sa bawat isa. Sa panig ko Tito Makoy, wala na akong pagdududa sa aking pakiramdam at sa aking sarili. Wala nang ibang laman ng utak ko ay ang pagdating nitong Disyembre. Dahil nga gusto ko nang magkita kami ni Tyrone. Alam niyo po, pagdating ko dito sa Manila, hindi talaga ako nakatulog ng husto. Kasi nga iniisip ko at ang kabang aking nararamdaman Tito Makoy. December 7, araw ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ang usapan namin ni Tyrone na magkikita sa isang lugar malapit sa Mall of Asia. Ang paghihintay Tito Makoy ay gagawin lang sa loob ng 1 oras mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon lang. Pag hindi dumating ang isa, uwian na. Kasi ang ibig sabihin niyan, tapos na kaming dalawa, wala nang aasahan pang sumunod na yugto sa aming naging ugnayan. Ika nga Tito Makoy, kung sa loob ng 1 oras na yan hindi dumating ang isa, those were the days na lang Tito Makoy. Kasama ng aking paghahanda Tito Makoy sa aming pagkikita ni Tyrone, nag-stretching ako. Nagpakondisyon ng mga muscles para ganoon pa rin gaya ng dati, makisig na makisig, maskulado at guwapo sa aming pagkikita. Siyempre Tito Makoy, dapat guwapo para hindi madismaya si Tyrone. At siyempre para manggigil siya Tito Makoy. Dumating na ako sa lugar na aming napagkasundoang tagpuan ni Tyrone. Bago mag alas 4 ng hapon, may mga ngiti sa aking labi kahit na kinakabahan talaga. Alam mo Tito Makoy, sa sobrang kaba na aking nararamdaman, kahit na hindi ako naninigarilyo, bumili ako ng UC at dinala ko ito. Para kung sakaling hindi maganda ang mangyayari sa aming pagkikita ni Tyrone, kahit papaano, meron akong mapagdidiskitahang sigarilyo. Sa aking paghihintay Tito Makoy, alas 4:30 na ng hapon, hindi pa rin dumarating si Tyrone. Nag-umpisa na ako Tito Makoy na mabahalang ganap at nagsindi na ako ng UC. Palakad-lakad, nakakasalubong ko ang mga taong naglalakad doon sa lugar. Umiikot ang aking mga mata, hinahanap, nagbabaka sakaling matanaw ko sa kapaligiran si Tyrone. Kaya lang Tito Makoy, kahit nakahawig niya man lang sa mukha o kaya kahawig niya man lang sa paglalakad o sa katawan, wala akong makita Tito Makoy. Hanggang sa dumating na ang alas 4:50 ng hapon, 10 minuto na lang ang nalalabi para makita ko kung ano talaga ang wakas ng aming ugnayan. Sa mga oras na ito Tito Makoy, marami ng stick ng sigarilyo akong naubos. Subalit, wala, hindi ko pa rin maaninag kahit anino lang ni Tyrone. At dahil nga Tito Makoy, kakaunting sandali na lang ang nalalabi bago dumating ang alas 5, nakaramdam na talaga ako ng ganap na pagkabahala. Huminga ako ng malalim Tito Makoy kasi sa tingin ko, hudyat na ito na kinakailangan ko lang tanggapin
na hindi sumipot si Tyrone. Wala na kami. At noong alas 4:55 na nga Tito Makoy, talagang nakaramdam na ako ng pagod sa aking kalalalakad pabalik-balik habang naninigaryong naghihintay kay Tyrone. Naupo ako sa isang sementadong platform. Yumuko ako Tito Makoy. Alam mo Tito Makoy, gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Kaya lang nakakahiya naman sa mga taong narito sa lugar. Ayokong mahalata nila na umiyak ako dahil sawi sa pag-ibig. Kasi sa sitwasyon kong ito ngayon, kung makikita mo na lang akong bigla na lang umiyak, wala kang ibang iisipin kundi ang hindi ako sinipot ng aking katipan. Bigo ako sa pag-ibig. Kawawa ako, umiiyak. Sawi sa pag-ibig. Ayoko ng ganoon Tito Makoy. Ayokong ganoon ang isipin ng mga taong makakakita sa akin habang umiiyak ako. Kaya sa halip na umiyak Tito Makoy, huminga na lang ako ng malalim habang nakayuko. Hindi pa rin ma-process ng aking utak na wala si Tyrone. Nang mapakalma ko ang aking sarili Tito Makoy, nagdesisyon akong tumayo para mag-abang o kaya maghanap ng taxi pauwi. Tumayo ako Tito Makoy. Subalit Tito Makoy, sa aking pagtayo, biglang merong humawak sa balikat ko mula sa likuran. Nang tingnan ko Tito Makoy, alam niyo po, parang nagputukan ang mga kwitis sa himpapawid. Kasi, "Oh, Tyrone, kumusta?" Ito Tito Makoy, ang sigaw ko talagang malakas na malakas ang sigaw ko. Hindi ko talaga Tito Makoy namamalayan na malakas pala ang pagkakasigaw ko sa tuwa nang makita ko si Tyrone. Tuloy nagtinginan ang mga taong nasa paligid namin. Si Tyrone naman Tito Makoy nakangiti. Yumakap lang ito sa akin. Ako talaga yung maingay na maingay, sumigaw at tumatawa. Alam mo Tito Makoy, yung tawa ko parang tawa ng isang clown. Kaya tuloy-tuloy ang tinginan ng mga tao sa aming dalawa. Ngunit napapansin ko rin ang iba, tumatawa, natatawa sa ingay namin at nadadala rin sa ingay ko Tito Makoy. Alam nyo kasi yung pakiramdam ko noong oras na iyon, para akong biglang hinigop ng hangin pataas sa kalangitan. Pakiramdam ko bigla akong nakalutang sa alapaap. Ang saya-saya ko Tito Makoy sa muling pagkikita naming ito ni Tyrone. Dumating si Tyrone. Kaya lang Tito Makoy, ang nakakabad trip naman kay Tyrone kasi matagal na pala siyang naroon sa lugar. Nagtatago lang sa akin. Pinagmamasdan niya ako sa aking ginagawa at tumatawa-tawa raw siya habang pinagmamasdan akong palakad-lakad, hindi mapakali, hit-hit ng sigarilyo. Siya naman abalang-abala sa pagtatago para hindi ko siya makita. At sinadya niya palang lumapit lang sa akin noong mag-aalasing ko na ng hapon. Kaya nakakainis talaga Tito Makoy na pagtripan ako ngayon ni Tyrone. Kaya lang di bali na Tito Makoy, ang mahalaga ngayon, pareho kami dumating sa aming napag-usapang lugar at oras. Palibhasa, mas malapit ang bahay ni Tyrone sa lugar na aming tagpuan. Doon kami tumuloy sa kanila mula sa lugar kung saan kami nagkita. Ipinagpilitan talaga ni Tyrone na sa bahay nila tumuloy para raw makasiguro siya na walang istorbo sa aming dalawa. Alam mo Tito Makoy, paglalandi kaagad ang kanyang ibinulong sa akin habang naghihintay kami ng taxi. Talagang kalandian ang nasa utak nitong si Tyrone Tito Makoy. Sabagay Tito Makoy, ako nga rin talagang sa 3 taon na hindi kami nagkita, hindi ko rin talaga maitatanggi na maging ako, gusto kong maglandi rin Tito Makoy. At ganoon nga ang nangyari. Pagdating namin na pagdating sa bahay niya, nilak kaagad ni Tyrone ang pinto nito at umpisa na ng kanyang kalandian Tito Makoy. At alam niyo po, nagulat talaga ako kasi bigla akong binuhat ni Tyrone. Palibhasa, malakas talaga itong si Tyrone. Binuhat niya ako papasok sa kanyang silid at
dahan-dahang ihiniga sa tulugan. Ang sweet, Tito Makoy, ang sweet talaga ng tagpo naming ito. Gustong gusto ko ang tamis ng ganyang paglalambing. Paglalambing, Tito Makoy, hindi na paglalandi. At sa oras na ito, Tito Makoy, ano pa ba ang aasahan mo sa aming dalawa? Ano pa ba ang iisipin mo sa dalawang taong nagmamahalan, matagal na panahon na hindi nagkita? Siyempre, Tito Makoy, matamis na unang gabi. Yun nga ang nangyari sa amin ni Tyrone. Matamis sa unang gabi nang muli naming pagkikita dito sa Manila. Gaya ng napag-usapan namin noon, Tito Makoy, ang gabi ng aming pagkikita, tuluyan na naming sinilyohan ni Tyrone ang aming relasyon. Ganap nang kaming dalawa ang magpartner, wala nang urungan ito. At noong gabi ring iyon, Tito Makoy, dito ko pinagtapat kay Tyrone na nasa YouTube ang kwento naming dalawa. Alam niyo po, gulat na gulat siya sa sinabi ko, ngunit naging curious siya na mapakinggan ito, Tito Makoy. Alam niyo po yung unang in-upload mo sa kwento ko, na-download ko yun, Tito Makoy, na-save ko, yung hindi mo pa ini-edit. Kaya yung original na istorya, Tito Makoy, na-save ko. Yun ang ipinarinig ko kay Tyrone. Sinabi ko na ang nasa YouTube ngayon, ang dami ng cut dyan, ang dami mo nang binawas, Tito Makoy. Alam mo, Tito Makoy, noong nakikinig si Tyrone, habang pinagmamasdan ko siya, natatawa ako, Tito Makoy, kasi gamit ang earbud sa kanyang tainga, yung party, Tito Makoy, na intimate moments naming dalawa, kitang-kita ko si Tyrone, Tito Makoy, na dadala sa kanyang pakikinig sa istorya. Kitang-kita ko, Tito Makoy, sa kanyang mga galaw at sa kanyang mukha. Makalipas ang 2 araw mula nang magkita kami ni Tyrone, tumulak kami papuntang Palawan. Ito, Tito Makoy, ang pinakaunang biyahe naming dalawang magkasama at nag-honeymoon kami sa Palawan. Actually, Tito Makoy, sa Palawan ko po inumpisahan ang aking pagsusulat nitong email ko sa iyo para sa update. At sa kasalukuyan, si Tyrone, excited na siyang mapakinggan ang ikalawang yugto ng kwento naming dalawa. Kaya, Tito Makoy, sana piliin niyo po ito at i-upload niyo pong muli. Kasabay ng honeymoon na ginagawa namin ni Tyrone, pinag-uusapan na rin namin ang aming sunod na hakbang na gagawin tungkol sa aming relasyon. Pinag-uusapan namin ngayon kung mananatili kami sa ibang bansa o kaya mananatili na dito sa Pilipinas. Ngunit, Tito Makoy, tila yata mas nananaig sa amin ang tuluyan ng manatili dito sa Pilipinas. Bagamat wala pa kaming pinal na desisyon at wala pa kaming pinal na pag-uusapan. Sa kasalukuyan nga pala, Tito Makoy, meron na kaming tinitingnang maliit na lupain sa labas ng Manila, ngunit malapit lang sa Manila. Plano namin ni Tyrone, Tito Makoy, ang maglagay ng vegetable farm at fish farm. Ang vegetable farm, Tito Makoy, gamit ang hydroponic technology. At sa fish farming naman, gamit ang biofloc at yung natural fish pond farming. At sa kasalukuyan din, pinag-iibayo ko ang pag-aaral tungkol dito sa farm na gusto naming gawin. Maging si Tyrone, pinag-aaralan niya rin ito para magkatuwang kaming dalawa sa farm na aming itatayo. Sa ngayon, Tito Makoy, nag-i-enjoy kami ni Tyrone na magkasama muli dito sa Manila at tuloy-tuloy ang aming pag-uusap sa aming plano para sa aming dalawa sa darating na araw. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po muli niyong basahin at sana magustuhan muli ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Phil. Maraming salamat, Phil, sa pagbabahagi mo ng update tungkol sa ugnayan, relasyon yung dalawa ni Tyrone, at congratulations. Alam mo, binabasa ko ang email mo habang andun ka sa point na naninigarilyo. Maging ako talaga, kinakabahan ako para sa iyo. Ngunit nakabawi ako nang mabasa ko na yung sabi mong merong humawak mula sa likuran mo.
Nakakatuwa, masayang masaya sa pakiramdam ang marinig na ang dalawang nagmamahalang tao, lalong-lalo na kayong dalawa na bahagi na nitong Dear Tito Marcos. Masayang masaya kami lahat para sa inyong dalawa. Good luck sa inyong dalawa ni Tyrone.